Inilabas na ng Commission on Audit o COA ang audit report nito tungkol sa pork barrel funds ng mga mambabatas. Ayon sa audit report, sobra-sobra ang na-allocate na pork barrel funds sa 74 na mga mambabatas sa mga taong 2007 hanggang 2009. Isang kongresista din daw ang napaglaanan ng 3 bilyong pisong sobrang pork barrel funds noong 2007. Mahigit 6 billion pesos din na pondo ang nakuha ng mga NGO o non-government organizations na ang ilan questionable. Kabilang na ang mga NGO na iniuugnay ngayon kay Janet Lim Napoles. Ang ilan din sa mga NGO may kaugnayan sa ilang mga kongresista di umano. Live mula sa COA sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, 101 billion pesos na pork barrel funds. Yan yung sinilip ng Commission on Audit. Yan yun sa pagitan ng 2007 hanggang 2009. Alam mo ba nakita nila yung operasyon ng mga kadudadudang NGO para palabasin na kunyari ay may benepisyaryo ang mga proyektong yon. Kumuha sila ng mga pangalan mula dun sa mga board passers at pinalabas na kunwari ito yung mga benepisyaryo ng kanilang proyekto. Kahindik-hindik. Ganyan inilarawan ni Commission on Audit o COA Chair Maria Grace Pulido na mga nakita nilang maanumalyang paggamit ng Priority Development Assistance Fund o PDAF o mas kilalang pork barrel. Sinilip ng COA kung paano ginastos ang pork barrel mula 2007 hanggang 2009. Sa 3 taong yan, nagpalabas ang Department of Budget and Management o DBM ng tinatayang 101.6 bilyong pisong pork barrel. Dito binusisi nila ang questionabling 45 bilyong pisong pork barrel na binubuo ng lampas 8 bilyong pisong soft project tulad ng mga livelihood project at 32.6 bilyong piso na hard projects tulad ng mga infrastruktura. Lumabas na investigasyon ng COA na hindi lahat ng perang ito nagastos ng tama. Tinatayang 6.156 bilyong piso ang ibinigay ng mga ahensyang tulad ng Department of Agriculture, DPWH at DSWD sa 82 na non-government organizations. Galing ang perang yan sa 12 mga senador at 180 na mga kongresista. 10 raw sa mga NGO na ito konektado kay Janet Lim Napoles na umano'y nasa likod ng pork barrel scam. Ang 10 NGO na ito tumanggap ng lampas 2 bilyong pisong pork barrel. May 6 na NGO na miyembro ang ilang mambabatas o kanilang mga kamag-anak na tumanggap ng 189 milyong pisong pork barrel. Tinatayang 1.393 bilyong piso naman galing sa 3 senador at 6 na kongresista ang napunta sa mga infrastructure projects. Ang mga lokal na pamahalaan nakatanggap ng lampas 2 bilyong piso galing sa 14 na senador at 33 kongresista. Dagdag pa ng COA, 74 na mambabatas ang sumobra ang alokasyon ng pork barrel. Base sa COA report, ang may pinakamalaking labi sa kanilang pork barrel si Congressman Manuel Zamora ng Compostela Valley noong 2007 na umabot sa halos 3 bilyong piso. Pangalawa, si dating Senador Edgardo Angara na nasa mahigit 330 milyong piso ang sobrang alokasyon para sa taong 2009. Mahigit 300 milyong piso naman ang sobrang alokasyon noong 2009 ni Senador Juan Ponce Enrile. Si Senador Jinggoy Estrada mahigit 260 milyong piso ang sobrang pondo noong 2009. Si Congressman Prospero Nograles ng Davao City may mahigit 200 milyong pisong sobra rin. Si Senador Ramon Bong Revilla naman may mahigit 200 milyong pisong sobra noong 2009. Mahigit 170 milyong piso naman noong 2009. Natanggap ni Neptali Gonzales II. Noong 2008 nakakuha rin ng sobrang alokasyong 130 milyong piso si Senador Jinggoy Estrada. Di nalalayo rito ang sobrang pondong nakuha ni Congressman Prospero Nograles noong 2008, habang si Philip Pichay nakakuha naman ng 120 milyong pisong sobrang pondo noong 2008. Meron pang isang Luis Abalos na hindi mambabatas sa mga taong inaudit ng COA pero nabigyan ng 20 milyong pisong pork barrel ng Department of Budget and Management. Hindi lang po 1 milyon, 5 milyon ang labis, no? Hundreds of millions. May pattern daw na mga implementing agency tulad ng Department of Agriculture, DPWH at DSWD ay magbibigay ng pera sa mga NGO sa utos lamang ng mga mambabatas at walang bidding. At may paborito daw na supplier lamang ang mga NGO. Peke o kaduda-duda rin daw ang karamihan ng mga NGO, merong gawa-gawa lamang ang mga address. Meron din daw nagsabing hindi sila nagkaroon ng mga transaksyon sa mga sinasabing proyekto. At ang mga pinapalabas na benepisyaryo ng mga NGO, peke rin. Ang mga pangalan, kinuha lamang sa mga listahan ng mga board passers. Ako talaga nung nakita ko ito kung si Cardinal Tagle po ay naluha, ako po ay napahagulgol.
Kasi may mga listahan po na ang mga pangalan ay kinuha po sa listahan ng mga pumasa ng board, ng bar, ganon. Sabi ni Chairman Pulido Tan, kahit ang DBM hindi maipaliwanag kung paano ginastos ang PDAF. Mga tao na lang nakausap namin. Oo, kausap mo si Secretary Abad, wala rin naman siyang kaalam-alam. Andaya? Oo. Probably, I'm sure that our audit team exhausted all means. Naniniwala pa rin daw naman si Pulido Tan na mababawi ang perang hindi nila pinayagang gastusin. Tinanong si Chairman Pulido Tan, ngayong malinaw naman daw na depektibo ang proseso, hindi daw kaya mas mainam na iayos muna ang sistema at suspindihin muna ang pagpapalabas ng PDAF. Ako personally, I believe the PDAF has its own place. I think that we also have to take into account the fact that they have been able to get away with it, okay? There's a culture of impunity, I suppose, that we should also really consider. Jessica, yung audit na yan ay 2007 hanggang 2009. Kanina, tinanong natin itong si Chairman Pulido Tan kung bakit wala yung 2010 onwards. Ang paliwanag niya ay yung ginagawa ngayong audit ng COA mula 2010 hanggang kasalukuyan ay nakareflect yan doon sa mga ahensyang ino-audit nila. So, halimbawa, yung sa Department of Agriculture, may nakita naman tayo dyan na in-audit ng COA yung PDAF, halimbawa yung sa binigay nila sa NAPCOR. Jessica? Okay, mamaya makakausap natin ang chairperson ng COA mismo, no? Correct. Si chairperson Grace Pulido Tan. Pero before that, Joseph, can you explain paano nakuha o paano nagresulta ito sa ganito, itong findings ng COA? Yung method, Okay. what sort of methodology did they use? Of course. Okay. Yung matagal na nilang ginagawa itong audit na to. In fact, nagsimula siya 2010. Ang sinasabi, 2 taong investigasyon to, Jessica, no? So nagsimula sila doon sa pagkakakwento nitong si Chairman Pulido Tan kanina doon sa press conference, ay sinimulan nila kung magkano ba yung mga PDAF na pinalabas between 2007 hanggang 2009. So nakita nila na 101 billion pesos. Tiningnan nila, saan ba pumunta itong mga to? They identified 3 na mga ahensya na mukhang doon pumunta karamihan ng pondo. Ito yung Department of Agriculture, DSWD at DPWH. Ngayon, ang DPWH, yung 3 ahensya na yan ay implementing agencies. Ibig sabihin, dapat magpapatupad ng mga proyekto na pupuntahan ng pork barrel. Tiningnan nila kung kanino mga ibinigay yan. So nakita nila na yung mga NGOs nga at tiningnan nila yung mga saan galing yung pera na ibinigay dun sa mga NGO. Tiningnan nila kung sino yung composition ng mga NGO and they found out kung ano nga yung naging operasyon ng ilang mga kadudadudang NGO doon sa perang binigay sa kanila ng mga implementing agencies, Jessica. She mentioned parang may mga cities and then may mga provinces that they focused on because doon pumunta yung karamihan sa mga pondong nakita nila from the 101, doon karamihan pumunta yung mga pondong yun, Jessica. Okay, so they really investigated it down to the grassroots level. Tama, Joseph? That's right. And it's a very massive operation, if I can say that, no? Kasi parang ang sinasabi dito ay talagang binuntahan nila kahit yung mga supplier na sinasabi, halimbawa, o may NGO na nakita sila, thankfully kunyari na may mga tao pa rin yung NGO na yon. So saan kayo bumili ng inyong mga supplies? Ang nangyayari pala ay parang may mga paborito itong NGO na pag nakakuha sila ng pera, ng pork barrel, ito na ulit yung aming mga supplier. So tiningnan nila, mga supplier. Pinakita yung mga resibo, bumili daw sa iyo to ng halimbawa 100 million worth of fertilizer. Sasabihin ng supplier, ay wala po kaming ganyan transaksyon. So from that point on, sabi parang peke yung ginagawa nilang liquidation, no? Tapos may nakita pa sila, yung kanina, ito yung medyo nakakatawa pero nakakalungkot din, no? Na parang siyempre, pag NGO ka, kailangan mo ng resibo. Kailangan mong sabihin na, may tumanggap po ng aming livelihood project. Meron po kami, nagpa-seminar po kami para sa mga magsasaka. Sino ngayon yung mga magsasaka? Ang sabi ng COA, may nakita sila, yung mga pangalan na isinumite ay galing doon sa mga board passers, halimbawa sa bar exams, sa nursing board exams, sa mga engineering exams. Doon na lang pinagkukuha yung pangalan. Hindi man lamang nag-isip ng mga pekeng pangalan. Tinamad na lamang at kumuha na lamang doon sa mga pinapublish naman ng mga pangalan. I think 2007 bar exams yan at mga 2007 na mga nursing board exams. So 2007-2008, yung listahan na ginamit ng mga Okay. Ang NGO. magandang tanong ngayon, Joseph, kasi it's 2013 now. We're talking of 2007 and 2009.
2009. So if it takes that long to look into something as big as this, as large na pondo katulad ng pork barrel funds, ano ang gagawin ng COA? Anong kasiguruhan na hindi na naman ito naulit in the succeeding years from 2010 up to the present year? Okay, yung 2007, hanggang 2002, 3 years yan, no? 2007, 2008, 2009, at least may hawak na yung COA nung ano bang ginawa dyan sa mga PDAF na yan, 101 billion. Yung 2010 onwards up to now, 2013 as we speak, ang sinasabi ng COA ay yung mga paraan ng pag-audit nila ng PDAF ay doon sa mga implementing agencies. And may nakita naman, may ginawa na tayong mga report dyan. Halimbawa yung sa NABCOR and then sa ZIREC, nakita natin halimbawa na yung transaction na yan ay medyo questionable, pero pumasok yan doon sa audit ng Department of Agriculture bilang siya yung implementing agency. So ang question, may ginagawa bang audit from 2010 onwards, 2010 hanggang 2013? Ang sabi ng COA, meron at ay nare-reflect yan doon sa mga audit ng mga agencies na implementing agencies, Jessica. Okay, maraming salamat, Joseph Moro.